Mga kapuso, merong kasabihan, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Kaya tuwing umuulan, problema sa katerbang basurang bumabara sa mga pumping station na nagdudulot tuloy ng pagbaha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tirik na ang araw pero hindi pa rin tuluyang nawawala ang bakas ng halos buong linggong pagulan. Sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay na siyang pinakamalaki sa mga pumping station sa buong Metro Manila. Tuwing tagulan, umaabot ng 80 cubic meters o katumbas ng 10 truck ng basura kada araw ang naiipong basura mula rito. Tulad ng Tripa de Galina, ang tubig mula sa Makati at Pasay ang binobomba ng Libertad Pumping Station gamit ang mga higanting pump na ito. Kapag malakas ang ulan, kailangan panatilihing mababa ang level ng tubig sa tinatawag na retarding pond para may daluyan ng tubig mula sa mga ilog, sapa at estero at hindi magbaha o di kaya mapabilis ang paghupa ng baha. Pero bago makarating ang tubig sa mga pump, kailangan munang salain gamit ang mga trash rake na ito kung saan karaniwan nagkakaproblema ang mga pumping station. Yung efficiency namin bumababa. Siguro nababawasan ng mga 60%. Imbis na mapababa namin yung tubig gamit ay isang bomba, dahil sa basura, magamit kami 3 o 4 na bomba. Sa Manila Bay kanina umaga, pagputok pala ng liwanag, tambak na ang basurang naipon sa breakwater. Puro basura rin ang nakitang nakalutang mula sa bahagi ng US Embassy hanggang Raha Sulaiman. Kaya umaga pa lang, inumpisahan na ng MMDA ang paghahakot sa mga basura. Kung pagmamasdan ang gabundok na basura na nasa ating mga pumping stations, makikita nating 100% sa mga ito ay mga household waste o yung mga basurang itinatapon natin mula sa ating mga tahanan. Kaya paalala ng MMDA, ang problema natin sa baha, tayo rin ang may gawa. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.